Hello! Pag-usapan natin ang isang bagay na siguradong nararanasan nating lahat. Paano ba natin maririnig ang isang malinaw na boses sa gitna ng sobrang ingay ng mundo natin ngayon? Kasi 'di ba, araw-araw para tayong binubombahan ng iba't ibang boses, galing sa social media, sa mga worries natin, sa opinyon ng ibang tao. Nakakalito, no? Pero alam mo, sa gitna ng lahat ng 'yan, may isang tinig na nangangako ng kapayapaan at direksyon. Ang tanong, paano natin 'to makikilala? So heto ang magiging flow ng usapan natin. Uumpisahan natin sa ingay ng mundo. Tapos titingnan natin yung tatlong katangian ng mabuting pastol. Yung sakripisyo niya, yung personal na pagkakakilala niya sa atin, at yung kanyang misyon. At sa huli, syempre, bibigyan ko kayo ng mga practical na paraan kung paano nga ba siya mapapakinggan. Okay, let's dive in. Ang unang talagang challenge natin ay yung dami ng boses na nag-aagawan para sa atensyon natin. Imagine ninyo to ha? Sa sinaunang Israel daw, kapag pinagsama-sama ang daan-daang tupa sa iisang kulungan, yung pastol may sarili siyang tawag o sipon. At pag ginawa niya yon, yung mga tupa lang niya ang lalabas at susunod. Ganun sila kapamilyar sa boses ng tagapag-alaga nila. Hindi sila basta-basta sumasama sa iba. Ngayon, ang kulungan natin, grabe ang ingay. Nandyan yung endless scrolling sa social media, yung mga bumubulong na insecurity sa isip natin, yung mga tuksong humihila sa atin, at yung general anxiety lang mula sa mga nangyayari sa mundo. Lahat ng yan, parang white noise na nagpapahirap na marinig natin yung boses na talagang importante. So, paano natin makikilala yung tunay na tinig? Well, ang unang-unang palatandaan ay yung kanyang sakripisyo. Ito yung pinakasolid na patunay ng pagmamahal niya. Mismo sa banal na kasulatan, sinasabi kung ano ang pagkakaiba niya. Hindi lang siya basta guide, handa siyang ibigay ang lahat, maging ang buhay niya para sa atin. Dito natin makikita yung malaking pagkakaiba, no? Ang isang upahan o hired hand sa unang sign pa lang ng panganib, tatakbo yan. Bakit? Kasi trabaho lang yun para sa kanya. Pero ang mabuting pastol, dahil pag-aari niya tayo, haharapin niya yung panganib. Para sa kanya, hindi tayo basta numero lang. Mahalaga tayo. At ang krus, yan ang ultimate evidence. Yan yung pangako na kahit gaano pa kagulo ang sitwasyon, kahit gaano tayo kalayo, hindi niya tayo tatakbuhan o iiwanan. Okay, yung pangalawang katangian. Para sa akin, ito yung isa sa pinaka-powerful sa lahat. Ito yung pagkakaroon ng personal na relasyon. Hindi ka lang basta parte ng isang malaking crowd. Pakinggan ninyo ilalim nito hindi lang one way. Hindi lang na kilala niya tayo. Sabi niya, kilala rin nila ako. It's a two-way relationship, may pagkakakilanlan sa isa't isa. Ang ganda ng analogy na to, di ba? Sa isang maingay na kwarto na puno ng mga umiiyak na sanggol, kayang-kayang i-distinguish ng isang ina kung alin doon yung iyak ng sarili niyang anak. Ganun kanya kakilala. Specific, personal, unique. So ano bang alam niya tungkol sa'yo? Alam niya ang pangalan mo, hindi lang bilang isang label, kundi bilang ikaw, yung pagkatao mo. Alam niya yung laman ng puso mo, yung mga pangarap mo, yung mga takot, yung mga lihim. At higit sa lahat, alam niyang ikaw ay sa kanya, pag-aari ka niya. So dito ngayon papasok yung challenge para sa atin. Kung ganyan kalalim ang pagkakakilala niya sa atin, binibigyan ba natin ang sarili natin ng pagkakataon para maging pamilyar din sa tinig niya? O hinahayaan lang natin itong malunod sa lahat ng ingay? Dumako na tayo sa pangatlong katangian, ang kanyang misyon. At ang misyon na ito ay simple lang, paghahanap at pagsasama, para masiguradong walang sinuman ang maiiwan. Malinaw na malinaw dito na yung pagmamalasakit niya, hindi lang limitado sa mga nasa loob na. Yung puso niya para sa lahat, lalo na para sa mga pakiramdam nila ay nawawala sila o napag-iwanan na. Ito yung isa sa pinakamagandang picture ng pag-ibig niya. Hindi siya makukontento na ligtas na yung marami kung may isa pa lang na nasa panganib. Iiwan niya yung 99 para lang hanapin at sagipin yung isang nawawala. Ganyan kahalaga ang bawat isa sa atin sa kanya. At itong misyon na to, hindi ito nagtatapos sa kanya. Isa itong invitation para sa atin. Tayo rin ay tinatawag na maging kamay at paa niya para hanapin at abutin yung mga nawawala sa paligid natin, sa ating mga komunidad, sa trabaho, o maging sa sarili nating pamilya. Okay, so mayong alam na natin yung character niya, yung puso niya, ang pinaka-importanteng tanong ay paano?
paano natin sisimulang pakinggan yung tinig niya sa practical na paraan? Dahil dito natin matatagpuan yung tunay na kapayapaan. Eto, 3 simpleng hakbang lang. Una, kailangan nating sadyain na bawasan ang ingay. Literally, ibaba mo muna yung phone, mag-log off muna sa social media, maghanap ng tahimik na lugar. Pangalawa, manalangin. At ang panalangin, hindi ito monologue. Usapan to. Magsalita ka, pero bigyan mo rin siya ng pagkakataong sumagot. Makinig ka. At pangatlo, pagbasa ng salita niya. Sa Biblia kasi, doon natin mas makikilala yung karakter at yung boses ng ating pastol. Kasi sa huli, ito yung pangako kapag natutunan nating pakinggan at sundin ang tinig na mabuting pastol, hindi lang tayo magkakaroon ng tamang direksyon. Mahanap din natin yung kapayapaan na hinding-hindi kayang ibigay ng maingay na mundong to. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Sa lahat ng boses na naririnig at pinapakinggan mo sa araw-araw, handa ka na bang i-turn down yung volume ng iba para bigyan ng puwang yung nag-iisang tinig na tunay na nakakakilala, nagmamahal at gustong gumabay sa iyo? Ang desisyon ay nasa iyo.